Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na din kayo. And thank you sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Tignan natin ang mga messages po para sa inyo November 15. Unang mensahe ninyo ay 6 of Wands. There is victory dito. Napakaganda. Kasi, ano na to, may recognition dito kayo na matatanggap, no? Makakamit. Lalo-lalo na kung ito ay sa career, sa trabaho, gano'n, no? And even sa negosyo ninyo, siguro mayroong award kayong makukuha, no? Maaring gano'n. So, this is really beautiful kasi ang tagal ninyong pinagtrabahuan ito, Capricorn. Matagal na kayong nagsisikap para makamit ang tagumpay. And there you go. Makakamit nyo na ang tagumpay, no? And even relationships, no? If this also resonates with relationships, Capricorn, para sa iba sa inyo, maaari kung ano man yung pagtsatsaga ninyo, pagsisikap ninyo, no? Na magkaroon kayo ng magandang samahan, mas laging ignited, kumbaga, ang passion ninyo with each other, more loving kayo, yung ganon. Maaring nakuha ninyo na din yan ngayon, ano? Maaring na-experience nyo na din ang resulta, ang magandang resulta ng pagsisikap ninyo na ma-maintain or mas lalo pang mapaganda or mapaigting pa ang inyong pagmamahalan, ano? ng inyong person. So, maaring ganun din ang sitwasyon. To Hermit energy, ayan, ang iba sa inyo dito, no, you've found out already what your purpose is, no? Yun ang nakikita ko dito, na parang nandun na kayo sa tuktok ng burol, kasi yung image na to, yung tao na to, ay nandun na sa tuktok ng burol, nakuha na niya kung ano yung hinahanap niya. So, maaring kayo, no, ganun din ang sitwasyon ninyo sa ngayon, na you are seeking for something, maybe you are seeking for what your purpose is, what is your mission in life, at this point, ano, nakuha nyo na din, na find out nyo na din, kaya ngayon handa na kayo to embrace your purpose, handa na kayo to do your mission in life sa ngayon, ano, and that is, no, to use your own light, no, to guide other people find their own light. Kaya nga yung ilaw niya, yung lamp niya, 'di ba? Nandiyan na, tinataas niya so that maliwanagan, no, ang mga nasa paligid niya, no? So parang ang purpose ng karamihan sa inyo dito, Capricorn, is to use your own light, shed your own light to other people so that they will also find their own light, no? So that's really beautiful. So, ano kayo ngayon? Maaring ang iba sa inyo dito is a mentor, maaring ang iba sa inyo dito is a counselor, maaring you are a spiritual teacher, maaring you are a light worker then, no, Capricorn, most of you siguro may ganun. Maaari din naman na yung iba sa inyo dito is simply very compassionate, no? Sobra-sobra siguro kayong mabait, sobra kayong matulungin, very generous. At yun ang ginagawa na ninyo sa ngayon. Maaring you have been very compassionate talaga. And without knowing it na yun ang purpose ninyo sa buhay, yun ang mission ninyo sa buhay, no? Ginagawa ninyo, patuloy kayong tumutulong, napakalaki ng inyong puso, no? Talagang lagi kayong handang mag-share ng kung ano din ang meron kayo sa ibang tao, yung mga ganun ba, no? So, ngayon, mas lalong, ngayong na-figure out nyo na kung ano yung purpose ninyo, no? Siguro, mas lalo pa kayong magiging mabait, mas lalo magiging loving and generous, no? And compassionate. So, we also have we have Empress energy. This is number 3. So, this is mother archetype. Maaaring ang iba sa inyo ay isang nanay, no? Maaari din naman na not necessarily na isang nanay na kayo na may anak kayo, but you are assuming, no, the duties, responsibilities ng isang nanay. So, maaaring ganun din ang sitwasyon ng iba sa inyo. Parang siguro tumatayo kayo bilang isang nanay sa inyong pamilya, no? Maaaring ganun. So, this is also saying na maaaring ang iba sa inyo is taking care of your family. You are the one na talagang punong abala sa pag-aalaga ng pamilya. Hindi lang yung physical na pangangalaga, but also even sa mga needs ng pamilya, maaaring kayo din ang nagpo-provide, no? Including finances. Maaaring kayo ang
susuporta talaga sa bawat isa sa pamilya pagdating sa finances din. Nagtatrabaho din kayo to provide. Maari din dito, no, because this is creation energy, then Capricorn, maaring meron kayong sisimulang mga bago dito. No, maaring merong bagong trabaho dito, bagong negosyo, no, kasi this could be something na sisimulan ninyo pangkaperahan, ano, yung maghahatid sa inyo ng source of income, because this is also a very prosperous and abundant energy. Kaya maaring meron dito kayong mga sisimulang bagong trabaho, bagong negosyo, or maaring merong career opportunity dito na dadating sa inyo na alam mo yun, maghahatid sa inyo ng prosperity in abundance and financial success, no? So, maaaring may mga ganong sitwasyon kayo dito na nasisimulan around this time, no? So, good luck, Capricorn, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun and Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it. And God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for today, November 15. Unang mensahe ninyo ay 5 of Pentacles. So, Virgo, ang na-pick up ko right off the bat dito, parang ang iba sa inyo nahihirapan pagdating sa finances ninyo ngayon. Maaring there is a financial hiccups na nai-experience ang iba sa inyo. Maaring may mga financial obligations ang iba sa inyo dito, at maaring hindi pa kumpleto ang pera ninyo or wala pang pera na hawak kayo, no? Maaari din naman na may financial obligation kayo at kulang pa rin talaga yung budget ninyo na meron kayo, no? Maaring meron kayong pera but not for that specific financial obligation, no? Yung parang ang allocation ninyo is para sa iba, para sa ibang bagay, no? Pero yung para doon sa specific na yon na obligasyon ninyo ay wala pa kayong hawak na pera para doon. So, maaring may ganon. Ang nararamdaman ko dito, kulang talaga, no? May kulang. There is kulang in may lack in money dito na napipick up ako para sa iba sa inyo, Virgo. So, kung nakikita ninyo ang card, no, ang daming maliwanag, 'di ba? Ito yung window ng church, no? And that represents hope, that represents love. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa, Virgo. That is giving you a message, no, na keep your hope and faith alive, dahil sa lahat ng sitwasyon natin, sa lahat ng problema natin, laging may solusyon, 'di ba? Unang-una, huwag tayong mawala ng pag-asa. Okay? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Don't despair ever, because God is always there for us to help us, no? Magbabago at magbabago ang inyong sitwasyon. Breakthrough will come in. There are going to be people that will come in to help us. Or maaaring kailangan natin na tayo yung tayo yung lumapit sa tao, sa kung sino man ang alam natin na makakatulong sa atin, lapitan natin, no? At dahil may mga tao na laging willing na tulungan tayo, no? Laging meron tulong na available for us. Yun ang lagi nating tatandaan, no? Help is always available to us. We just need to reach out to people para matulungan tayo, para malaman ng mga tao na kailangan natin ng tulong nila, no? Yung ganon. Kaya nagbibigay ito ng pag-asa sa atin. Pinapakita sa atin na huwag tayong malugmok, huwag tayong mag-dwell on too much sa problem itself. But tignan natin ang magandang aspeto ng ating sitwasyon, no? There is always hope, no? Let's expect, no, for a better situation, dahil para nang sa gayon, yun ang ma-attract natin, no? Kung ano ang kukulangan natin dito, meron at meron dadating na kasagutan dyan, no, sa problema natin. Kung ano yung kulang, meron ditong dadating na magpupuno ng kung ano ang kulang sa atin, ano? Let's just pray, mag-hope tayo na breakthrough will come in, no? And then it will come in, no? Po-focus lang tayo lagi sa positive mindset, sa positive thoughts, dahil lalahanin lagi natin na makapangyarihan na ang isip natin, no? Kung ano yung iniisip natin, yun ang minamanifest natin sa buhay natin. Kaya mag-hope tayo,
isip tayo na merong solusyon sa problema natin at solusyon talaga ang dadating, Virgo. Okay? So we have death energy. Napakaganda nito. There is pagbabago. This is massive transformation dito, Virgo, no? Maaring ang isa sa mga magbabago na dito sa sitwasyon ninyo, Virgo, is yung energy ng Five of Pentacles. Maaring this is going to be fading away talaga as soon as possible. Matatapos na. Kung ano man ang problema ninyo dito sa pangkaperahan, maaring matapos na talaga yan, no? Maaring this is going to be behind you na kasi magbabago na ang inyong sitwasyon, no? There is sun dito na lumalabas. Malaki nang lumalabas ang liwanag ng sun. So, magliliwanag na din ang inyong sitwasyon. The sun is going to cut through the darkness in your life na sa ngayon. Virgo, nagsisimula na, no, na umangat ang araw at babalutin ng araw ang dark circumstances na pinagdadaanan ninyo, Virgo, no? And ibig sabihin yan, mapapawi na ang lahat ng paghihirap, pagpoproblema na kung ano man, magkakaroon na ng solusyon yan. Mahahanapan na natin ng solusyon yan. And, you know, you are heading towards a new life, no? Kasi may death energy tayo. So, merong magtatapos, merong magsasara, meron na dito tayong isasarang chapter sa buhay natin because we are welcoming newness, no? Magwi-welcome na tayo dito ng bagong buhay, bagong umaga, no? May bagong pag-asa ng inihahain sa atin dito ang universe, no? Kaya there is a massive transformation dito sa buhay ninyo, Virgo. Meron kayo ditong tatanggalin na sa buhay ninyo. You're going to leave that behind you, kung ano man ang hindi na nagsiserve ng iyong best interest, and you're going to embrace newness, new situations, new experiences, and even new people, no, will be coming in sa buhay ninyo, no? So that's really beautiful. That's really exciting. We have strength. Ayan, kailangan nyo lang ng tatag ng loob dito, Virgo. Okay? Tatagan nyo lang ang loob ninyo kasi hindi naman talaga di ba yung mga pagbabago sa buhay natin, hindi nangyayari na in an instant ganyan, with a flick of your finger. That's it. No, hindi ganoon kabilis, 'di ba, ang transition sa buhay. Kaya kailangan lang din natin na magtiyaga din, kailangan din natin na paigtingin lang talaga natin ang tiwala natin sa Panginoon, no? Mag-hope and ang hope and faith natin lagi nating yun ang lagi nating kakapitan, at lakasan lang natin ang ating loob, no? Dito sa sitwasyon ninyo, dito sa Five of Pentacles, you may need your inner strength. You may need to activate your strength, your inner strength and your courage, no? At para hindi kayo panghinaan ng loob, no? At para hindi kayo sumuko, no? Magtiwala lang kayo, magdasal kayo, mag-pray kayo talaga, because hindi natutulog ang Diyos. Yun ang lagi nating tatandaan. Hindi natutulog ang Diyos. God knows what we need, and God sends us what we need doon sa panahon na talagang, sa period na kailangan natin, di ba? Lagi naman God provides, di ba, Virgo? God provides. Kaya lagi lang tayong magdadasal at lagi tayong umasa, no, na tutulungan niya tayo, no? Provided na gagawa din tayo ng paraan, di ba? Gagawa din tayo ng paraan para masuportahan tayo, di ba? Hindi pwede rin na naghihintay na lang din tayo na kung ano ang parating. We also need to do our part, di ba? We also do something, no? At nang sa gayon mapadalhan tayo ng support ng Panginoon, because God knows na nag-e-exert din tayo ng effort, no? Yung ganon. Kasi di ba, alalahanin din natin, no, na we are co-creating with God. We are co-creating our reality with God. So tayo dito yung nag-e-execute sa earthly realm, and si God ang nag-e-execute. Siya ang nagda-direct sa atin, no, sa spirit realm. Siya yung nagsasabi sa atin na, dito ka pumunta, lapitan mo yung taong ito, di ba? We are divinely guided, no, Virgo. Kaya napakahalaga din na talaga na laging
ninyong papakinggan, lagi ninyong susundin kung anong ang bulong sa inyo ng iyong intuition, because that is a direct message from the divine. Diyan natin maririnig yung gabay, no? Yun ang magli-lead sa atin kung sino yung taong lalapitan natin para makatulong sa atin, diba? Yung mga ganon. So, good luck, Virgo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. That's November 15. For Taurus, wow, napakaganda. The world energy. So, unang-una, travel agad dito ang na-pick up ko, Taurus. Maybe you are traveling somewhere, no? This could be international travel, no? Maaring this is malayo-layo ang babiyahiin ng iba sa inyo dito, Taurus. Yan ang na-pick up ko rito. There is an excitement dito, no? Kung sa pagta-travel na to or sa reason ng pagta-travel ninyo, there is an excitement dito na nararamdaman kayo, no? This is also a time for achievement, for accomplishment, for success, no? Taurus, maaring may mga bagay kayo dito na ginawa, no? May mga endeavor kayo that you are going to na talaga complete na sa ngayon, matatapos nyo na with flying colors, kaya success talaga ang kung ano man ang bagay na to. Kaya naman, you are also entitled to celebrate, diba? Dahil pinagtagumpayan ninyo ito. Maaaring mga long-term projects ito, mga long-term endeavor ito para sa inyo. At ngayon, magtatapos na siya. Kumbaga, graduate ka na doon, and you are finishing it with a bang, no? Yun talagang bonggang-bonggang mong matatapos ang kung ano man ito. Kaya naman, very successful ka din sa parteng ito, no? Taurus. There is new beginning energies din dito, no? There's going to be new path na magbubukas para sa inyo dito. Could be in any area of life, depende rin sa inyong sitwasyon, but definitely there is new phase in your life that you're going to embrace sa ngayon. There is new chapter, no, na magbubukas para sa buhay ninyo. Maraming opportunity, maraming possibility ang maaaring dumating sa buhay ninyo sa ngayon, depende sa inyong sitwasyon, ano? But yun, napakaganda. Magle-level up na kayo ngayon, ano? May level up ng inyong mga sitwasyon. For others of you, maaring meron na rin ditong pagbabago pagdating sa inyong mga relationships. Maaring mag-aasawa na ang iba sa inyo dito. Maaring yun, from ligawan, from engaged stage, no? Maaring magpapakasal na talaga kayo. Ang iba dito, maaring magwa-welcome na din ng baby sa pamilya, magsisimula ng bumuo ng pamilya, no? Kung sa relationship man yan. So, ganun ang ganap. We have 8 of swords. Ayan. So, it feels like to me na ito yung nararamdaman ng iba sa inyo, no? Yung parang restricted kayo, maaring negative thoughts kasi dito ang bumabalot sa iba sa inyo, Taurus, no? Parang napiprevent kayo dito to do whatever you want to do. Parang napiprevent kayo dito to express what you really want to express, lalong-lalo na sa trabaho, siguro yung mga ganon. But, you know what? That is going to change, no, Taurus? Meron na tayong new beginning energy dito. So, it feels like to me that you will be coming out of this situation. Maaring meron ditong mga posibilidad na parating sa inyo na malilinawan din ang inyong kaisipan, and finally, you know, makakaalis ka din sa restrictive energy na to. Malilinawan din ang inyong kaisipan, ano? Maaring meron ditong makapag-advise sa inyo, maaring meron ditong makausap kayo na positibo ang mga impormasyon na ibibigay sa inyo, malilinawan ang inyong kaisipan, matututunan mong palitan, no, ng mga positive thoughts ang mga negative thoughts na nandyan sa isip ninyo. Yung parang matutulungan ka na makakausap mong ito to transmute your negative thoughts into positive ones, at makakaalis ka sa sitwasyon na to. Mabubuhayan ka ng loob, no? Mabubuhayan ka ng loob at makakaalis ka sa restrictive energy na to, and you are going to start fresh sa buhay ninyo, no? Magsisimula kang gumalaw na
no? You're going to get on your feet and spread your wings and fly high, no? Yung ganon. At hindi mo na dito mapapansin na ng kung anong mga sabi-sabi ng ibang tao, mga negative comments, mga negative criticisms, siguro na maaring naririnig ninyo before, no? So, we have Two of Pentacles ngayon. So, mabibisi kayo ngayon, Taurus, no? Mabibisi kayo. So, dahil siguro marami siguro kayong planong gustong gawin, pero because of those negative thoughts ninyo na gawa din siguro ng mga sut-sut ng iba, or gawa siguro ng naririnig ninyong mga negative criticism sa inyo, kaya natigil kayo, kaya hindi ninyo na ipagpatuloy ang mga plano ninyong gawin, ano? Ngayon that you are going to come out of this situation na mas na kayo ngayon, mas matatag na ang inyong loob, mas optimistic na kayo ngayon, ano, maaring mabibisi kayo kasi marami na kayong na pending na gusto ninyong gawin, at ngayon maaring nalilito kayo ngayon kung ano siguro ang uunahin ninyo. Maaring kayo ngayon, mag-juggle kayo, mag-mini-mo kayo ngayon kung alin yung sisimulan ninyo, ano yung ipa-prioritize ninyo, dahil marami nga kayong gustong gawin na hindi ninyo nagawa, diba, in the past, dahil dito sa energy na to. So, ayun, maybe you have too much on your plate na ngayon, Taurus. Ang dami ninyong choices, ang dami ninyong gustong gawin sa ngayon, ano? So, pag-isipan ninyong mabuti. Use your own judgment and discernment, and also follow your intuition. Kung anong bulong sa inyo ng intuition ninyo, anong uunahin ninyo, alin yung mas makakabuti sa inyong pagtuunan muna ninyo ng pansin, din yun ang gawin ninyo, yun ang sundin ninyo, no? So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.